at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon pong unang araw ng buwan ng Marso, March 1 na po tayo at talaga nga naman napakabilis ng panahon. 2 buwan na ang nakalipas po sa taong 2026 at speaking of that, maraming kaganapan para sa buwan ng Marso at isa yan sa tatalakayin nating hapong ito At maganda ang mga usapin natin ngayon kaya hinaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Pakinig po kayo at pakinggan, mag-like and share po tayo sa Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Kalinga Hatid. At tayo din po ay napapakinggan sa 738 kHz at sa radyo po yan At tayo din po ay napapanog for the box at Digibox. Siyempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, Secretary Dave Gomez, ang ating Director, Presidential Broadcasting Service, Director Fernando Sanga, Station Manager Sir Alan Alianigue, Sir Ray Sampang, at ang kasama nating Technical Side Sir Ole Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre sa Philippine Red Cross, ang Chairman and CEO Richard J. Gordon natin at kasama na ibang Board of Governors, kasama yan ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, ng mga chapter administrators natin sa mahigit 100 chapters natin nationwide, kasama ng Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa dahil marami tayong usapin. Makakasama natin via Zoom, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. Ang topic natin ngayon ay sama-sama sa pag-iwas sa sunog, Fire Prevention Month, episode 2026. Opo. Pero babasahin ko muna yung nagpadala ng message sa atin. On this blessed day, Sunday, the first day of March 2026, during this season of Lent of prayer, penance and acts of kindness, let us focus our hearts, minds, and souls on this prayer for generosity of Saint Ignatius of Loyola. Dearest Lord, teach me to be generous, teach me to serve you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not for ask for reward, save that of knowing that I am doing your most holy will. Amen.
At tamang-tama ang panauhin natin ay nandito na ang ating naging kasama sa Red Cross, Mr. Leonardo Ebajo, Safety and Security Manager, Philippine Red Cross, at later si Miss Claudette Prudenciado, Fire Volunteer, Emergency Response Unit, Philippine Red Cross. Tuloy-tuloy na tayo. Yes po, opo, Simulan Gov. Cora. na natin. Nandito na ang ating kasama, si Leonardo Ebajo. Greet ka muna. Sir Leo, Leo, magandang hapon. Magandang hapon po sa atin, lalong-lalo na po sa inyo, Gov. Cora, at saka sa mga sumusubaybay ng ating programa po. Of course, ang guide question ko dito is straight to the point, no? Ilan na Yes po. ang narespondehan na sunog ng Philippine Red Cross ngayon 2026, 2 buwan na, at nakaraang taon 2025. I'm sure dala mo yung datos dito para may ulat natin. So, unahin ko lang po yung 2025. Bali, Yes. ang total pong narespondihan natin last year ay 258. Nung 2024 naman po, medyo mas mataas, 293. Sa ngayon po, itong nagdaang 2 buwan, itong January, 22 po na sunog ang narespondihan natin. At ito lang February ay 24 naman, lamang ng 2. So nagkaroon po ng total itong 2026 ng January to February ng 46 po na responde. Pero kung susumahin po natin, simulang nag-start po tayo na magkaroon ng fire department at rumisponde po na tayo hanggang sa ngayon, umabot na po sa 3,492 fire response po. Mostly po ito ay Metro Manila, Governor Cora po. Yan Yes, po. obviously may pagtaas ang mga insidente ng sunog ngayong taon o noong nakaraang Opo. taon, ano? Pero Opo. naisip ko lang, understandable ng mga sunog dahil sa init ng panahon. Ibig sabihin, Yes po. kung tayo umuulan, masasabi natin hindi masyadong bagyo naman ang kalaban natin, no? Sa pagtaas Opo. nito, saan lugar sa NCR ang may mataas na insidente ng sunog? Kasi alam ko yung mga squatter areas, yung mga at saka mga factory na mga lugar na nakikita natin ang insidente ng sunog. And of course, sa'yo, ano-ano ang top 3 na dahilan ng sunog sa Pilipinas na respondihan ng Philippine Red Cross? Kasi iba-ibang klaseng sunog, pero ano-ano ang kasalukuyang nangyayari sa atin na top 3 na dahilan sa sunog? Go ahead, Leo. Ganito po yun, no? Tama po yung unang nasabi nyo na mostly ang kalimitang sunog ngayon ay itong mga illegal settlers. Yes. Kung maaalala natin, nung nakaraang itong Wednesday lang po, napakalaking sunog po yung nangyari sa likod ng Intramuros, sa likod ng katedral natin. Malapit-lapit na lang din po doon sa Sa St. Red Agustina Cross. Church. Oo. At saka sa Red Cross natin, ang Manila chapter. Ang laki po noon, umabot po yun sa port alarm. Buti na lang, meron tayong mga fire department na firefighter at may fire station tayo sa port area. Pero ang unang tanong, ano ba talaga ang dahilan? Pag tinitignan po natin yan, makikita naman natin po kahit pag napapadaan tayo, yung mga salasalabit na kuryente. At ito pa ay Yes. mga karamihan to ay jumper. So, nagkakaroon po ng overload. So itong mga dikit-dikit na bahay dahil mga illegal settler nga, dyan nga lang po sa port area natin, ilang beses po tayo nagkaroon ng sunog dyan, ang lalaki. At ang laging nagiging cause is yung overload ng kuryente na umiinit at nagliliyab. So yan po talaga yung pangunahin na dahilan ng malalaking sunog. Meron din po tayong katulad itong background ko po, no. Ito po yung sa Landers. Ito naman ay grocery na kung saan nasunog. Nagresponde po tayo diyan. Hindi Saan natin lugar yan? iniwanan yan. Dito po sa may parting Quezon City po. Yung Landers po Ah, diyan. May oo. malapit po sa Fairview.
along Commonwealth. So, yan po ang mga nirerespondihan po natin. Hindi po natin yan iniiwan. At talaga namang malaki ang naitutulong natin, lalong-lalo na po sa pag-support sa ating Bureau of Fire. Kaya naman po nire-recognize nila tayo. At pati rin po ang mga ibang fire volunteers na tumutulong sa pag-apula ng sunog. Pero yung nakakalungkot lang, Gov Cora, no? Dahil dito sa mga illegal settlers na to, pati yung mga koneksyon ng kuryente illegal din. Kaya ang nangyayari, overheat. So isa po 'yan sa mga nagiging sanhi ng mga sunog. Gov, Very very seldom po yung mga cases po na individual na residential at madali naman pong naaapula. Yan yung mga first alarm, second alarm, naaapula po kasi hindi naman po illegal settlers. So may mga tinatawag silang standard construction. Yung tinatawag na depensa nila is the firewall. Yes. Pagkatama po ang construction, meron dapat firewall yan. So maiibsan na ang isang apoy o isang sunog ay kumalat agad. So yan po. Pero itong mga illegal settlers natin, wala naman pong ganun. At saka mga mostly po, ito pa, light materials. Talagang parang bahay ng posporo yan. Na pagka nagdikit-dikit at naliyaban ay tuloy-tuloy. Yan po, Governor Cora. Gov Cora, maisingit, Yes. ko lang, tama po si Sir Leo kasi tayo isa sa mga nagmo-monitor na mga araw-araw na nangyayaring sunog. Tama si Sir Leo na mga sa illegal settlers, most likely hindi na ako magme-mention kung saang lugar yan. Gov Cora, minsan ang nangyayari po, meron pong isang bata, napabayaan daw po yung sinaing, nakalimutan, tapos meron naman po naglaro daw ng posporo, at itong recently nga ang base sa mga marites dyan sa isang lugar dyan ay nag-away daw yung magkasintahan, kaya daw sinadyang sunugin yung bahay. Ganyan po, ganyan po nangyayari ng mga dahilan po ng cause ng sunog, Gogora. Well, ako ay nagkaroon na ng karanasan na masunugan in 2003. Opo. At hindi nang galing sa bahay namin, sa kapitbahay na may hardware. Ang problema, hindi naman kami may insurance. Kaya sagot mo lahat ng pagpapagawa mo ng bahay. Pero siguro ang kailangang pag-usapan natin nito, kasi alam na natin ang dahilan, napabayaan, kapabayaan, at saka kakulangan din ng maling paggamit ng kuryente, maling gamit ng mga iba-iba. Pero sa kasalukuyan, kailangan sagutin natin, ilan ang kasalukuyang mga fire trucks ng Philippine Red Cross? Kasi remember, may fire trucks sa mga local government, may iba't ibang gamit. At saka, ang sa atin, saan nakadeploy ang ating trucks? Ikaw, alam na alam mo yan, Leo, kung ilan Yes ang po. ating fire trucks at saan ito nakadeploy. Go ahead, Leo. Una po, yung bilang ng ating fire truck, meron po tayong 14 po na fire truck. At 4 po rito ay nakadeploy po sa Olongapo or sa SBMA, sa Subic po. Para yun naman ang tumugon kung magkakaroon ng problema po sa Central Luzon. Now, dito naman po sa NCR, meron po tayong 8. At meron ding tayong katuwang. Ito po ang ating Quezon City chapter. May isa po doong fire truck na itinalaga natin sa Quezon City. Meron din po tayong isa pang fire truck na nakatalaga po sa Bacolod para bumack up if in case may problema sa parting Negros, kahit paano makakatulong po tayo. At yung fire truck po natin, Governor, hindi lang naman po ito pampatay ng sunog. Pag may bagyo po, nakakatulong po ito sa clearing, lalo na yung flushing, yung mga eskwelahan na puro putik. Yan, nakakatulong din po yung ating mga fire truck sa ganyang trabaho. At pag-supply din po ng hindi naman drinking water, kundi mga panghugas o pangpaligo na tubig sa mga evacuation center. So isa yan po na nagagawa na atin. Alam niyo po ba na meron sa aking ipinagawa si chairman dahil talagang ang ating pong chairman, si Senator Richard Gordon, kakaiba si boss. Alam niyo po ba yung water tanker natin, yung para sa wash, yung nagdi-deliver ng tubig, pinakabitan po niya sa akin ng turret, yung parang nozzle na pampuksa ng sunog.
Kaya yung ating water tanker po, hindi lang po yan water tanker na pang, To save supply. water, pero lalagyan ng, Meron, pero pwede doon tubig ng dagat, di ba? Para kung mapapatay lang ay, naman ang sunog. yes po, opo. Kahit yung sa tubig ng Oo. Ilog Pasig, pwede yan in case na Oo. kailangan kasi meron naman pong pump yan. Pinalagyan po yan ng ating chairman ni Senator Gordon po. Yung dalawa nating water tanker na naka-station doon, back up po yan sa port area. Para kung Oo. mangyari uli yung sunog doon, hindi lang yung fire truck natin, meron tayong water tanker na meron pong turret. So yan po yung mga Kasi paghahanda. dapat maunawaan ng mga nanonood sa atin na yung fire trucks natin ay suporta sa Yes existing fire po. trucks ng Bureau of Fire, ah, Bureau of Fire. Pero siyempre kailangan din tanungin ilan ang mga trained na fire responders ng Philippine Red Cross dahil hindi sapat na meron tayong fire truck pero kulang naman ang fire responders. Siguro bigyan natin ng ulat ang mga nanonood sa atin tungkol dito, Leo. Opo. Ang requirement po kasi sa isang duty lang po natin, dalawa po ang fire station natin, port area at Mm. saka sa tower. Ang isang duty lang po, 6 hanggang 8 katao po yan. Yan yung isang Fire squad. responders. AM and PM po. Meron tayong duty sa Okay. umaga, may duty sa gabi. Kaya nung magkaroon po ng sunog doon sa malapit kay SecGen, sa may parting Quezon City rin po, immediately po, 4 na fire truck natin ang nandoon at meron tayong na-deploy na almost 22 na ERU Staff. firefighters ang nandoon Oo. to support po yung ating Bureau of Fire and other fire volunteers. Sa awa naman ng Diyos, hindi na po lumaki at hindi na Oo. nadama yung mga ibang kabahayan doon. Karagdagang tanong, ano-ano pa ang mga kagamitan ngayong meron ng Philippine Red Cross pagdating sa fire response? Kasi Ang, kailangan may tao, no? Susuporta. yes po. Kailangan may truck tayo, kailangan may gamit, no? Ano pa Opo. ang at saka siguro, ano ang pinakamalaking insidente ng sunog na naganap noong 2024? Yung Nakalista ba yan? yes po. Hindi lang po 2024. Ito nga lang pong Yes, 2026 2025, at saka 2025. Ang mostly po lagi talagang malalaki is yung parte ng Manila. Talagang Mm. laging malalaki ang sunog natin dito sa Tama. Manila. Opo. Like for example, yung Baseco. Baseco. Ito pong Tondo. Mhm. Talagang ang sunog po dyan, umaabot tayo sa Task Force Charlie. Naku, napakalaki na po noon. Lampas na po yun sa general alarm. So, iyon yung mga malalaking sunog dito na hindi lang naman po ang Philippine Red Cross ang ating ERU na Fire Department ang Yes. nagre-responde. Pag nagresponde po tayo, laging kabuntot po ang ating safety services. Yung ambulances po natin, talaga yung continuity po nandiyan dyan. Yes. Nakadeploy din po kaagad ang welfare team natin para tugunan ang kanilang kalagayan doon. Like for example, kung kailangan mag-refer ng tao at una sa lahat, nagpapakain po tayo. Yan. Oo. Doon sa At saka kung ma-evacuate, kailangan dalhin sa nagpapakain kaagad. ospital kasi emergency Yes. na merong Yes po. kailangang nasaktan, ano. Kaya paano ang koordinasyon ng PRC sa Bureau of Fire Protection pagdating naman sa pagresponde sa sunog? Kasi alam ko palagi nakaalala yung PRC sa kung saan man ang sunog kasi hindi naman natin ma-expect na tayo ang gagawa ng lahat. Pero yung critical na sitwasyon na pwedeng gumalaw, ang PRC, kitang-kitang ebidensya, lalo na hindi naman masikaso ng Bureau of Fire. Mga kailangan dalhin sa ospital, the emergency, kaya meron tayong emergency na sasakyan o ambulansya. In Ambulance fact, po, meron tayong ambulance. bagong sasakyan na napakalaki na nakakarating kagad sa mga critical na areas. At yun ano ba tawag doon, nakaparada sa harap ng ating national headquarters sa Water may tanker. Meron po tayong Water tanker meron po yun. ano tayong tawag doon, ah, napakalaki Water tanker. meron po tayong yung medium na size po na pang transport din ng tao is yung BERB natin, yung emergency volunteer emergency vehicle. Meron po tayo Oo. niyan. Meron din po tayong mga 6x6
na truck kung talagang mass evacuation, kakailanganin natin yung maramihang pag-transport, meron po tayong 6x6. And ngayon po, meron tayong gawa o hindi naman pinapagawa, kundi pinapa-model na truck. May bago pong bili tayo. Ito yung malaking truck talaga na pwede sa baha, pwede rin sa evacuation. Iniintay lang namin matapos po yung bubong niya. At yun naman po ang ating gagamitin sa pagdating ng operation. May mga gamit po tayo. Pag clearing naman, nandiyan po yung payloader natin. So kung sakasakaling magkaroon ng mga obstruction sa daan, hindi lang sa sunog o kuya sa earthquake, meron po tayong pang-clearing para makadaan ang ating mga response unit po. So yan po Dahil ang pinag-uusapan natin ay sama-sama sa pag-iwas sa sunog, ang tanong ay maaari din bang magbigay ng ilang payo ang Red Cross kung paano maiiwasan ang risk sa sunog. Kasi katulad ng critical yung mga squatter o yung mga maliliit na komunidad na talagang parang wala silang kaalaman para maiwasan ang sunog. Pero maya't maya siguro may panawagan na lang, parang re-reminder na sa kainitan ng panahon, huwag iwan ang kanilang bahay na hindi protektado. Protektado dyan, handa sila. Kasi ako na-experience ko yan nung mag-aral kami sa Inglaterra. Yung mga bahay, palagay mo nakatira ka sa boarding house, bawat floor ay merong isang balde ng tubig. Kung sakalit makakaroon ng sunog, sariling sikap sa mga eskwela o sa mga dormitory ay meron din ganon. Siguro dapat ipalaganap yan sa City of Manila, Quezon City, gawin yan sa mga tirahan na mismo na kahit na isang balde lang, pwedeng sa pagsimula ng sunog ay maharap na yung problema na yon. So, kasi meron pa akong dalawang question sa'yo, no, Leo, before we talk to Claudette na fire volunteer. Ano-ano ang mga hinarap na challenges ng Philippine Red Cross pagdating sa pagresponde ng sunog? Hindi, problema ba ang tubig? Problema ba yung tauhan? Ano naging problema? At paano, at last question, paano ba ang wastong paggamit ng fire extinguisher? Kasi bago ka magpagpagawa ng bahay, kailangan meron kang fire extinguisher. Pini-inspection pa yun para matiyak na ma-aproba ng pagpagawa mo ng bahay kung merong fire extinguisher. Go ahead, Leo. Tama po. Una po regarding naman po sa yung unang nabanggit ninyo na ano ba yung dapat na paghahanda. So ano ang kailangan? Tamang-tama po ang sinabi ninyo. Nung nandoon po ako sa isang lugar na nagkaroon ng sunog, sabihin ko na lang dito sa amin, dahil nga rin po sa illegal connection, nagliyab po nag-apoy yung mismong poste na malapit dito sa bahay namin. Nag-apoy po yon. Wala man lang pong naglakas loob na patayin. Walang ganoon. Nanonood lang yung mga kasi takot tao. sila Naghihintay Opo, sila lalo na dumating kagad ang fire truck. Opo. Lalo na po, kuryente yung nagliliyab at saka poste. Buti na lang po hanapin talaga. Meralco. Opo. Buti na lang po, meron akong extinguisher dito sa bahay at meron din yung kapitbahay na extinguisher, hindi naman marunong gumamit. So, sa sitwasyon na gano'n, ako na po ang umakyat sa bubong. Inakyat ko na yung bubong para matutukan ko yung malapit ako dun sa posting na susunog at inisprayan ko po o sinopress ko po Napatay, ng fire extinguisher. Ayun, di palakpakan sila. Pero parang naano rin ako sa sitwasyon na yun. Hindi, kung Takot tutusin, ka rin. dapat lahat may alam. Oo. Paano po kung nagkataon wala ako dito sa bahay namin, di lumaki na. Pero Sana, siguro kaya simulan na natin na yes tingnan po. kung pwede yung mga nagtatabaho sa barangay volunteers, matrain. Kung ganito, po. so para kahit na seminar, theoretical, kung sakalit may gantong pagkakataon, ito yung dapat gawin. Siguro yun ang wag nating expecte na palaging Bureau of Fire. May
Baka kailangan sa mga maliit na aksyon, pwedeng gumalaw na ang barangay. Oo. Yes. Oo, So, Gob Cora. At tama po kayo, Gob, no? Ang totoo, hindi lang po ang responsible dito ay ang barangay, kundi mismo Yes. yung may bahay. Yes. Tama po yung sinabi nyo. Maglagay sila ng pangdepensa o pampuk. Oo. Dahil ang isang apoy po, pag tumagal po yan ng 10 minutes na nagliliyab ang isang bagay, lalawak po yan, mahirap ng patayin. Yes. Kaya Kaya yung urgent na merong mapatayan, balde ng maganda po. tubig na maaaring pagsimula ng sunog, po. malaking bagay na yun na pwedeng Yes po. mamatay mo. Kasi miski dun sa gas, magliyab lang sandali, paano papatayin? Kailangan alam din ng mga nagluluto o na minsan Yes po. mga kantin, talagang mabilis ang sunog. Edison, Gob, break Gob, tama muna. po yung ano, no? Kasi Puntutan meron ko sa lang pa yung tayong ano. bisita. Pundutan ko lang, Gob, yung sinabi nyo. Pagka mantika po, wag nyong bubusan ng tubig at lalo yung magliliyab. Doon sa Ah. balde, laging maglagay din kayo ng tuwalya. Yung tuwalya po basain at isaklob lang. Isaklob nyo lang doon sa kalan. Patay po Yes. yan, sigurado. So, Yun lang sa po yun. katabi ay merong kambasahan o tuwalya na babasain at ipapatong na susunog. Kahit na Yes masunog po. din ng Yes. tuwalya. Ay, hindi na masusunog yun, Gob. Mamamatay yun. Oo, pagbasa di ba? Opo, Talaga. Gob Cora, sige. hinga na po natin ng final message si Sir Leo at tayo ay Oo, magpuproceed sa kalahati sila ng volunteer Apo. Pero hanga ako kay Leo. Basta may problema, si Chairman, walang kundi tatawagin si Siya yung Leo. Chairman Junior. Favorite si Leo talaga ni Chairman. Chairman Sige, Junior paalam ng ka ano. na at Apo. Okay. Final salamat message po. ka sa ating maraming pag-interview sa'yo. salamat po sa opportunity na binigay niyo sa akin, Gob Cora, na mailahad natin yung mga dapat talaga nilang gawin. Huwag po kayong maging pabaya, lagi kayong alert dahil ang sunog po, mas mabuti pang nakawan, wag lang Masunugan. masunugan. Yes. Yan po. Panawagan Thank you, Gob Cora. Thank Okay. you po. Yes, Thank you, Sir thank you. Leo. Maraming salamat po. Ang ating Safety and Security Manager ng Philippine Red Cross, walang iba po ang ating Mr. Leonardo Leo Ibaho at yung ating magiging volunteer na fire volunteer ay sa susunod na lang po na episode natin, Total Fire Prevention Month, kasi meron po tayong isang napaka-importanting talakayin. Ito po ay mangyayari sa pagbabalik natin at meron din tayong news break, commercial news So, flash. wala na yung volunteer. Wala na po, sa susunod na lang po na Sige, episode okay. natin. Apo. Pero si Leo, andyan pa? Hindi na po, okay na po siya. Hindi na, tapos na si Leo. Apo. Sige, go ahead. Apo, mag-proceed muna tayo sa commercial Thank you, break. Leo. Thank you. Okay po. This is only the beginning. Ito, desiltation lamang ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, on the road, we design everything properly. Di na natin kailangan paulit-ulit ang binabalik-balikan. Tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo na bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, dahil po nagpalipad po tayo ng satellite, mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig, kailan dapat maging handa sa pagbaha, at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad na magiging apektado. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, I think that would serve a great, great purpose.
Etong bagong repacking center, puro makina na. Hanggang 30,000 kaya nila a day. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang halipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Benj Pagya para sa PRC News Flash. Pinangunahan ng Philippine Red Cross ang ikatatlong Southeast Asia First Aid Network o CFAN meeting na ginanap sa Ortigas, Pasig City. Nagtipon ng mga kinatawan mula sa 10 national societies ng ASEAN upang palakasin ang regional na kooperasyon sa first aid at emergency response. Dumalo ang mga delegado mula sa Pilipinas, Brunei Darussalam, Singapore, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Indonesia, Timor-Leste at Cambodia na may iisang layunin. Tiyaking mas handa, mas mabilis at mas epektibo ang pagtugon sa oras ng sakuna. Ipinagpatuloy ng pagpupulong ang mga napagkasunduan mula sa unang CFAN meeting sa Brunei noong 2023 at ikalawa sa Bali noong 2024. Kabilang sa mahahalagang tinalakay ang pagsasama ng mental health and psychosocial support sa first aid training upang matugunan hindi lamang ang pisikal kundi pati emosyonal na pangangailangan ng mga biktima. Pinag-usapan din ang paggamit ng digital tools at makabagong teknolohiya upang mapalawak ang abot ng serbisyo, gayon din ang pagpapatibay ng commercial first aid initiatives para suportahan ang mga humanitarian programs sa rehiyon. Isa sa mga tampok na bahagi ng pulong ang talakayan na pinangunahan ni Dr. Pamela Moldong ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies hinggil sa Healthcare in Danger Framework na naglalayong tiyakin ang kaligtasan at proteksyon ng mga responders at pasyente sa panahon ng emerhensiya. Ipinahayag din sa hari-ani ng Singapore Red Cross ang importansya ng CFAN meeting. CFAN is a collaborative effort of the different societies in the Southeast Asia. In this region, we have a wealth of knowledge, experience, expertise, and even innovation. I think one of the key strengths of the CFAN network is just to share this expertise. We give a helping hand and support our societies who need certain technical support for their capacity buildings. Samantala, binahagi rin ni Pete Chamon Waiprom ng Thailand Red Cross ang magiging tulong ng naturang pagtitipon. So our region needs to be improved about first aid, and we have to know each other, have to know the limit and the best practice that we can do and what we can develop together and have the joint resolution to work together as one. Sa huling araw, formal na nilagdaan ang ikatatlong CFAN Joint Resolution at ang updated Terms of Reference kasamang IFRC.
Bumisita rin ang mga delegasyon sa PRC Tower para bisitahin ang operation center nito. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, ang first aid ang unang hakbang ng serbisyong makatao at dapat itong isulong sa mas komprehensibo at makabagong paraan. Samantala, binigyang diin ni PRC Chairman at CEO Richard J. Gordon na ang SIFAN ay patunay ng pangakong magkakaisa, handa at laging unang tutugon ang mga Red Cross at Red Crescent sa rehiyon upang magligtas ng mas maraming buhay. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Benj Pagya. Okay, nagbabalik po tayo. Gob Cora? Yes, meron nang naka-live dito Yes, si opo. Evelyn Domingo. Kahimat. Apo. At saka, sino po yung isa? Si Sir Gary Dorado ng welfare po. Siya po ang Restoring Family Links Officer po natin ng Welfare Service na pinadala po yan ng ating si Sir Mark Abrigo. Restoring Family Links Officer. Mag-greet muna mo ito si Sir Gary. Good afternoon. Bumati muna kayo, Gary at saka Evelyn. Hello po, good afternoon Gov Cora, good afternoon everyone. Ako po si Gary Dorado Jr., the Restoring Family Links Officer po ng Philippine Red Cross sa Welfare Services Department. Okay, Ma'am Evelyn. Kasama mo, si Hello po, Evelyn. good afternoon po. Apo, nasa Ilocos po yan, Gob. Nasa Ilocos po sila ngayon. At Okay. apo, yung ating talakayan ay tungkol dito sa isang tinulungan natin na isang OFW na nasa Singapore na nagkaroon ng cardiac arrest. Nandyan po sa inyo yung mga tanong, Gob. Okay. Kasi ang tanong sa akin dito kasi iba naman ang nakalagay dito sa aking teka, kinukuha ko lang, nahulog eh. Kasi tungkol sa volunteer ito eh. Ito ba? Hindi po, yung tungkol dito sa isang OFW po na sa Sige, Singapore. pakwento na lang natin. Apo, Kasi wala sa akin ng guide eh. Apo, ito, Sige, ikaw Gob na Cora. magtanong, Edison. Apo. Kamusta po ang lagay na ngayon ng OFW na sa Singapore, Ma'am Evelyn? Magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Doc. Yung pong isang ate ko po, nagpaano po siya ngayon. Nandito po kami muna sa hospital, sir. Saan ospital? Batak po. Ano pangalan? bang nangyari? Bakit nasa ospital? Ayan, oo. Ano yung naging karoon ng paano siya nang nagkaroon siya ng cardiac arrest? Ayan, hanggang sa naidala siya diyan sa ano. May kwento mo nga, Ma'am Evelyn? Si Evelyn. Doon po sa ma'am, di ko pa masyado, doon sa Singapore, nasa OFW Singapore po siya doon, ng December 17 po. Di ko po alam ng ganun pa lang nangyari na nahimatay, na po siya, na cardiac, ay na-stroke po siya doon. 3 days po nalaman po namin na nandun pala sa Changi Hospital po. Oo, pero nasaan ngayon yung pasyente? Nandito na sa Pilipinas o nasa Singapore pa? Ito sa Nandito na po yan. umuwi din doon, papinisip ko ng umaga po. Si Sir Gary, baka may kwento natin ng mas detalyado, Sir Ano Gary? nangyari? Kasi binubuo natin ang istorya. Go ahead, Gary, kung ano ang alam mo tungkol dito. Sige po. So, una po, nung nahatid po namin yung pasyente, I was able to talk po yung sa family po ng patient, which is si Ate Evelyn, yung uncle po, and also the other siblings po ng patient. So as per them po, wala naman daw pong existing na sakit yung pasyente. It just so happened na, nung nalaman po niya na namatay daw po yung auntie niya na nasa Ilocos Norte, parang na-feel po niya na very, na-feel niya na very sad siya, lahat-lahat. Tapos parang yun yung nag-cause nung cardiac arrest po niya. Kasi wala naman daw po siyang existing na sakit. So, after daw po nun, December 17 at 5 p.m., yun po yung
information na December pa, 2 months ago. Yes 2 po. months ago, oh. Kaya nga kinukwento para makita ano ang ginagawa ng Red Cross kapag they want to restore family links na kumbaga tinamaan ng sakit abroad o dito tinamaan. Anong initially ginagawa ng ating welfare desk? Sige, paliwanag mo, Gary. At Tuloy mo yung later, kwento. si Evelyn, yung karanasan ninyo to implement the welfare desk natin sa Red Cross. Go ahead, Gary. Sige po. So, yung si Philippine Red Cross po is meron po tayong joint program kay Singapore Red Cross na tinatawag po natin siyang Last Mile Initiative Program. So, for medical assistance, si Singapore Red Cross po yung nagsusupport nun. And then for transportation and other medical check-up, si Philippine Red Cross naman po yung nagka-cover nun papunta from repatriation home. So, ang nangyari po is si Gia po, yung contact person ko po sa Singapore Red Cross, since I am the focal po nung Last Mile Initiative Program and also handling the Restoring Family Links which connect to the Last Mile Initiative Program para po makontak ko yung family members ni patient. So, binigay po ni Gia sa akin yung information na meron daw pong repatriation case, yung Last Mile Initiative Program, and darating daw po siya ng January 26, 2025. So, nung in-inform ako ni Gia na meron kaming i-assess na repatriation case, kinuha ko po yung information kay Gia. For example, yung clinical abstract, medical abstract, personal information po ng patient, and also contact details po ng family members if meron po, para matawagan ko po and then ma-inform ko po doon sa plano na pag-transport po doon sa patient from Singapore to Manila, Manila to Ilocos Norte. So si Gia po, binigay niya po yung information na cardiac arrest, bedridden po si patient, and meron po siyang mga medical contraptions na tracheostomy, and yun po yung breathing tube niya, and then nasogastric po yung feeding tube niya, and indwelling catheter po yung urine tube niya. So medyo risky po siya. Yes po, very critical po and risky. And considering po yung time travel po na meron si Manila to Ilocos Norte na aabot ng 12 hours. So si Philippine Red Cross naman po, with the support and guidance po ni, of course, our Chairman Richard Gordon, and also SG, Secretary General Gwendolyn Pang, hinatid po namin yung information na yon doon sa management, and also nag-communicate yung Secretary General po ni Singapore Red Cross about it. And then after po namin ma-compile po yung information na kakailanganin po namin, pinrepare po namin yung team na talagang magmaman po doon sa pag-transport doon sa patient. And then, kinuha ko din po yung fit to travel po ni patient, considering po yung risky, critical na condition po ni patient. Pero may kausap ng airline. Kasi yung, siyempre, may pamasahe naman yung overseas Filipino worker na yun, diba? Hindi naman Red Cross magpapamasahe doon. Opo, sagot naman po ni Singapore Red Cross yung airfare ni patient, tapos sagot naman po ni Philippine Red Cross po yung pag-arrive dito, pagsalubong at saka paghatid kung saan. Nasaan ngayon yung pasyente? Andito na? Yes po. Nahatid po namin GovCora si pasyente noong January 27 ng madaling araw. So after po namin ma-plan po yung pag-pick up doon sa patient sa NAIA. Dumating sa ospital? Opo, dumating po sa NAIA yung eroplano na sinakyan po ni pasyente ng January 26 around 6 p.m. And then pinakain po muna namin si pasyente, nag-endorse po muna yung medical escort from Singapore Red Cross doon po sa EMT po ni Philippine Red Cross, and also from welfare personnel. And then we coordinated sa Philippine Red Cross management na yun na nga, ita-travel na po namin si pasyente. Pero we ensure na kompleto po yung mga kakailanganin niya pong medical
support para po doon sa mga medical contractions po niya doon sa biyahe. So siguro almost 7 PM po, umalis po kami ng Manila or NAIA papuntang Ilocos Norte, and dumating po kami ng around 5 AM na po. And continuous po yung monitoring namin, pati updating po namin sa mga Dinala niyo sa bahay o sa ospital? Sa hospital po, sa Marcos Medical Hospital po sa Batac City, and through coordination. Naghihintay na yung pamilya, di ba? Yes po. So through coordination po ni Singapore Red Cross and OWA na nasa Singapore, nag-coordinate po sila, nag-send po sila ng letter to OWA sa Ilocos Norte, and ayun po. Yun po yung support naman po ng other stakeholders doon sa pasyente. Evelyn, nagkaroon ka rin ng karanasan na sumalubong sa isang pasyente o isang OFW or nag-request na makontak isang kapamilya under Restoring Family Links? Nagkaroon na ka rin ba ng karanasan? Opo, Evelyn? kapatid niya po yung pasyente, Gov Cora. Opo. Okay. Kaya siya na. Kumusta na ngayon ang pasyente? Okay naman po, Doc. Sa ganun po, kailangan na po siyang umuwi kasi okay na po siya. Okay. Doc, So nabadal lang kasi may namatay na tiya. Parang parang pong naapektuhan nag-piss po siya. siya, naapektuhan yung ano niya, hindi po kasi wala naman siyang sakit na ganun. Kaya ganun po, Doc. Kasi dapat maunawaan ng mga nanonood sa atin, ang Restoring Family Links ay napaka-importante na programa ng welfare ng Philippine Red Cross. Sino yung mga apektado dito? Humihingi ng permiso yung mga nasa military all over the world na gustong umuwi dahil meron silang hinaharap na problema, magre-request na pabayaan silang bigyan sila ng permisong makauwi, Makabalik. na pakikipag-coordinate sa Philippine Red Cross. Yun ang palaging nating inaasikaso, na gustong umuwi na baka pagbabawalang umuwi, kailangan humingi ng permiso para matulungan ng Philippine Red Cross. And this is all over the world. Kung Yes. saan merong Red Cross na facility, hingi ng tulong kung saan bayan nandoon para tulungang makauwi sa Pilipinas kung sa Pilipinas pupunta. Napakahalaga ng programa na yan, Yes. ng Restoring Family Links. Kasi kapag hindi natulungan na makauwi, ay mag-iintindi, baka hindi makatrabaho yung nandun sa abroad dahil iniintindi nila yung sitwasyon ng kanilang kapamilya o kapuso at kailangan matulungan. A lot of this is really communicating with the counterpart natin na Yes. Red Cross in other countries. Katulad na itong karanasan nyo sa Singapore. Yes. Kasi nagtatrabaho sa Singapore. Kaya example yon. And I'm sure, katulad sa Iran, may giyera ngayon sa Iran at saka sa Israel. Yung mga OFW natin. Pilipino doon na mangangailangang mailikas dahil they are not safe. Kailangan harapin yung katotohanan ng ano ang sitwasyon nila, malaman nila. Anyway, maiksi lang ang panahon natin dahil tapos na yung ating interview, pero sa susunod ay magandang may larawan ninyo. Time 1, kung ano ang balita tungkol sa isang sitwasyon ng overseas Filipino na para makabalik dito o kaya matulungang makakontak ng relatives under Restoring Family Links. Bibigyan natin ng pagkakataon, may paliwanag ang programang ito para yung mga nanonood sa atin ay maunawaan paano sila pwedeng matulungan Yes. ng Red Cross through Restoring Family Links. Kasi kulang na tayo ng panahon. Edison, meron pa bang balita? Hindi, Gov Cora, hinga na lang natin ng pinal na mensahe ang itong mga Final guest natin, words. Sige. si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn, ano po inyong masasabi sa Philippine Red Cross at sa mga dito po sa mga tumulong sa inyo? Sa mga tumulong po sa aking kapatid dito sa Pilipinas, maraming salamat po kayo. Naiuwi na po yung kapatid dito sa
sa Pilipinas po dahil mababantayan namin siya sa tulong po ng Red Cross, sa tulong po ng OWA, sa tulong po ninyo. Maraming salamat po sa sa social service po sa Singapore. Maraming salamat po. Okay. At Ikaw naman, Gary, Gary. final words? Siguro po, thank you so much din for the family nung patient po for accepting us po and also for ensuring na safe din po yung travel namin papunta, and then for giving us also guidance doon sa travel namin since talagang malayo-layo, and naging ano nga po to, doon sa information po na hinihingi po namin sa kanila, naging participative din naman po sila, nagbibigay po sila ng mga information po namin. And siguro po nagpapasalamat din ako doon sa mga individuals na that day po nung hinatid po namin is talaga tinulungan po kaming mababa yung patient and also to really endorse it doon sa hospital. And hopefully job well done. Opo. Job well done. Sige. Maraming salamat sa ating very short interview, very cryptic, pero mahalaga na ibalita natin kung anong nangyari at anong restoring family links. Yes. Salamat. Sa susunod na episode, bibigyan din natin itong restoring family. Sir Gary, papaalam na ako sa inyo at kay Sir Mark. At syempre, Gov Cora, hindi lang ito ang unang beses na ginawa ito ng Philippine Red Cross. Marami na tayong mga tinulungan, mga galing ng Libya, iba-iba pang bansa na talaga namang kita natin muli ang mga pamilya. At Gov Cora, ano po ang inyong last words? Last word, magagawa natin lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. Kaya maganda yung ating partnership with the Philippine Red Cross, Singapore Red Cross. Yung mga pangyayaring mga ganito ay nakakatulungan tayo. Sige, bye-bye. Okay, maraming salamat po. At syempre, nais nating ding pasalamatan. Opo, salamat Sir Gary at Ma'am Evelyn. At regards po sa inyong kapatid dyan sa ospital. Palakas po kamo siya. At sana makausap namin siya, mabisita namin siya sa mga susunod na araw kapag syempre mabuti-buti na ang kanyang kalagayan. At yan na po ang ating programang Kalingahatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas. At nais natin lang muna batiin, happy birthday sa ating dating Secretary General si Ma'am Elizabeth Sabaya. Happy birthday! Yan ang ating governor ngayon sa Red Cross, Ma'am Elizabeth. Ma'am Lisa, happy birthday po. At pasalamatan din natin yung RMN para sa pagkakaroon nila ng bloodletting kahapon sa Davao po yan at sa General Santos City. Okay? Ito po si Edison Enriquez at susunod na po ang pagbabalita ng Sir Albert Sebastian kasunod ng programa ni Vance Fernandez 1 minuto bago mag 4:00 ng hapon.